kapangyarihan ng kasalanan. Salamat po, Panginoon. Pinagpala at pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, kapupurihan ka. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi at ang lahat ay lulubog. Jesus, ikaw lamang ang pag-asa.
Ayun, ako na pala. So, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Wow, nakita niyo na yung ating church? Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanyang regalo sa atin. Na bagamat nagsisimula pa lamang, pero naniniwala po tayo na ito po yung lugar na kung saan sasambahin ang Lord ng maraming tao. Ako pa paano mula doon sa wala nagkaroon. At ito nga po yun. Bagamat ngayon wala pa tayong bubong, pero sabi nga sa pamagitan ng pananampalataya, ito ay pagtitiwala at paniniwala na mangyayari yung hinaharap. Di ba? Na ito, nagsimula sa panalangin, wala tayong lugar na masasabing malaki, pero ngayon binigyan tayo ng mas malaking lugar. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At sa bawat isa na sino po rito yung excited na para sa year 2026? Pumalakpak sa Panginoon. Yun. Na ready nang harapin. Excited na. Sumigaw na malakas na, ako yun! Ayun, ha? Gising na gising. Parang hindi pa naghahaponan. Sino naman po rito yung naniniwala na merong maganda at espesyal na gagawin ng Diyos sa bawat isa sa year 2026? Minsan pang pumalakpak sa Panginoon. Pero sino naman dito yung sasabing no? Gusto ko pang i-enjoy yung 2025. 89. Parang ang hirap magpaalam. Ang hirap umalis sa lugar na kanilang nai-enjoy. Lalo pag sinabi po natin Pilipino, di ba parang pagdating sa pagpapaalam, kakaiba po tayo. Sino nakaranas na nagpaalam doon sa sala? Uy, tutuloy na kami, alis na po kami. Pagkatapos ihatid sa gate o doon sa terrace muna. Diba? Tapos kwentuhan na naman. Pagkatapos ng kwentuhan, uy, tutuloy na kami ha. O sa gate naman. Naranasan niyo yan na para bang kakaiba talaga ang Pilipino. Hindi yan maintindihan ng mga katabi natin. Na para ba tayong pag-say goodbye is goodbye. The same thing sa buhay natin ngayon. Medyo ang hirap magsabi ng goodbye. Maging sa mga gamit, di ba? Meron tayong mahirap magpaalam. Para bang ayaw natin itapon, ayaw nating mawala. Lagi mayroong tayong sentimental value. Na sinasabi natin, anak, pakaingatan mo itong ibibigay ko sa iyo ha. Galing pa yan sa great grandma mo. Ano po yun, tay? Yung antigong pustiso. Meron mga ganyan no? Yung mga kanununuan pa. Huwag mo itatapon yan, mahal na mahal ko yan. Yan yung mga legacy. Ayaw natin magpaalam. It's so hard to say goodbye. Pero ngayon, ang tema po natin ay Goodbye 2025 and Goodbye Old Version of Me. Sino po ba yung lumang ako? Marahil itatanong po natin, ito po yung taong ayaw ng disiplina. Umiwas. Umiiwas sa paglago. Ito yung mga old me. Yung luma nating pagkatao. Yung nagtatago sa likod ng mga dahilan or excuses. Ay, pasensya na. Busy ako. Ay, pasensya na. Marami kasi akong ginagawa. Or, ito si nanay kasi. Diba? Ayaw po natin ng process. Tugma po ba ito sa mga lumang ako? Amen. Pero ito po yung mahirap na katotohanan na kung hindi po natin pipilitin yung ating mga sarili na lumago sa version na nilalagay sa atin ng Diyos, ito po yung susunod doon sa mga natitira po nating buhay. Na para bang isang anino na magiging pabigat sa atin. At maapektuhan po yung future na inilaan ng Diyos sa bawat isa. Yung ating mga pangarap, bawat layunin, yung mga assignment na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, ay naghihintay lamang. Pero doon sa bagong ikaw. Na hanggat hindi mo binabago, iniiwan ang lumang ikaw, mananatili pa rin doon sa
nakaraan. Papaano haharapin ang year 2026 kung ikaw ay nakatingin pa rin sa nakaraan? Maraming taong ganyan. Noon kasi ganito eh. Di ba? Maganda na yung buhay namin noon. Ay naku, napaka-spiritual ko noon, napaka-active ko noon. Kamusta ka na ngayon? Amen. Goodbye, 2025. Goodbye, old version of me. Alam niyo po, binigyan na po tayo ng mga salita at pangako ng Diyos. Ngayon, ikaw na lamang yung kailangan kumilos. Tumayo po tayo, basahin po natin ang Revelation chapter 1, verse 5 to 6. Ang sabi po rito sa wikang Ingles, Revelation chapter 1, verse 5 to 6. And from Jesus Christ, who is faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. Sabi ng verse 6, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him the glory and dominion forever and ever. Amen. Manalangin po tayo. Aming Ama, nais ka naming papurihan, sambahin, Panginoon, na bago magtapos ang taon na ito, Panginoon, ikaw ang nais namin mabigyan ng kalwalatian, mataas na parangal, pasasalamat, pagdakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Especially sa lugar na ito, Panginoon, na iyon ang pinagkaloob para sa amin. Nagagalak po kami. Bagamat wala pang bubong, meron kang ilalagay dyan, Panginoon. Bagamat wala pang haligi, Panginoon, may ilalagay ka dyan, Panginoon. Bagamat sasabihin namin, hindi pa ito sapat, Panginoon, pero meron pang mga tao, may idadagdag ka, mga kaluluwa, mga mananampalataya, Panginoon, mga manggagawa, O Diyos, mga taong babaguhin mo ang buhay, mga taong aayusin mo ang mga buhay, Panginoon. Ngayon pa lamang pinapakita mo na po ito sa amin, Panginoon. Sa aming pagharap ngayong 2026, O Lord God, we are so excited na patuloy na panghawakan ng iyong mga pangako, nais, Panginoon, sa aming mga buhay. Maging sa aming mga pamilya, sa aming mga negosyo, Panginoon, pag-aaral, Lord God, Lord, ibinibigay po namin ito sa iyo. Dahil alam po namin, meron kang mas magandang plano at layunin para dito, O Diyos. Nais po namin lumakad ayon sa iyong kalooban at kagustuhan. Dahil kayo ang sentro, kayo ang Panginoon, kayo ang aming Master, Panginoon, na susundin, wala ng iba. Kaya kayo ang maparangalan sa gabing ito, sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral ng salita, maging sa aming pagsamba. In the mighty name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit we pray. Everybody says, Amen. Amen. Palakpakan pa minsan natin ang Panginoon. Sa kanyang sinabi ay, sino daw po yung tinutukoy ni Juan doon sa Revelation? Si Jesus. Amen. Na si Jesus yung nag-resurrect, at mula doon ay tayo daw po ay nilinis, pinatawad sa ating mga kasalanan. Pero hindi po doon nagtapos. Ang sabi po doon ay, He had made us kings and priests unto God. Na ito po yung pumapatungkol saan? Authority, identity, and purpose. Sabi mo sa katabi mo, meron kang identity kay Jesus. Diba? Na kay Jesus yung identity natin, hindi kung ano ba yung ating sinusuot, ano ba yung ating kalalagayan sa buhay. Amen? Meron kang authority, ang tindi ng authority natin. Ang daming iba nagsisip-sip sa gobyerno, sa mga matataas na tao. Bakit? Kasi gusto nila, magkaroon sila ng authority na mula doon. Pero tandaan mo, yung King of Kings and Lord of Lords, tatay mo yun. Amen? Doon yung authority na dapat mong panghawakan, dapat mong paglayin. And then purpose. Hindi ka putok sa buho. Hindi ka lang basta kabutin, biglang lilitaw dito at pagkatapos wala na. Hindi ka aksidente. Meron kang purpose. Amen? Kailangan maging malinaw po ito sa bawat isa sa atin. Kung hindi malinaw ito sa atin, hindi natin maharap, hindi natin magagawa yung nais ipagawa ng Panginoon sa atin. Ito yung old version of us.
na kapag hindi mo alam ang iyong authority, hindi mo alam ang iyong identity, hindi mo alam ang iyong purpose, you are just wandering around sa mundo ito. Hanggang sa matapos ang buhay, walang mangyayari. Kaya nga sabi, ito daw yung problema natin. Marami sa atin, inaangkin po natin na, yes, royal blood ako, katulad ng binanggit ni Pastor Lance, sila Pastor Aya, about yung ating identity, na tayo ay royal priesthood. Pero, kumikilos pa rin tayo na tulad ng isang alila. Masakit mang sabihin, pero that is the reality na ginagawa na iba sa atin. Amen? Diba? Ay, anak ako ng Diyos! Pero pagdating sa pagkilos, para tayo alitin na naman. Para tayo mga alila. Sabi nga po, we want God-sized results with a flesh-sized effort. Gusto natin yung sukat ng Diyos, yung maging resulta, subalit meron tayong limitado at makataong pagsisikap. Nalilimitahan yung dapat sanang gawin at mangyari sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi convenient yung paglago. Amen. Yung pagbabago, hindi madali. Walang gustong gumising na maaga para magdasal, mag-devotion. Marami rin ayaw alisin yung mga maling bisyo. Walang sino man daw yung natural na gustong patawarin yung kanilang kaaway. Kaya mo nga sinabing kaaway. Walang nasisiyahan sa mahirap na paggawa na hindi man lamang na-appreciate. Pero tandaan po natin ito. Ang paglago daw po ay hindi tungkol sa comfort. Sabihin nga po natin comfort. Diba? Yun ang mga gusto natin maging komportable. Ngayon ba komportable kayo? Pero nandito tayo. Diba? Ang sarap yata ng aircon. Hello? Ang sarap yata ng walang lamok o kumakagat sa iyo mga binti yung braso. Diba? Pero alam ko, mas lalago tayo dito. Amen. Diba? Tingnan niyo yung paligid natin. Uncomfortable. Pero dito, ito yung paglago. Ito yung nangangulugan sa bawat pagkakataon na hindi ko komportable. Huwag mong isipin na, kasi siguro, kasalanan kasi ng ginawa ko, kaya ngayon hindi ako komportable. Hindi. Ito ay isa sa mga bagay na gusto kang palaguin ng Diyos. Ito yung sa mga bagay na kung saan gusto ng Panginoon na ma-stretch ang iyong pananampalataya. Amen? Hindi lamang yan. Bakit kailangan iwan ang lumang ako? Ito daw po ay tumutukoy sa calling, sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Na ito ay tungkol sa pagiging version mo na kayang pasanin ang bigat na inilaan ng Diyos para sa iyo. Na kailangan natin itong bagong version na ibinibigay natin ng Diyos sa iyo. Sabi nga po, hindi ito automatic na lalabas yung bagong version mo. Na pagkagising mo mamaya, oy, 2026 na. Meron na akong bagong ako. Hindi po. Dapat daw po ito pinipilit na lumabas araw-araw. Hindi lamang po tuwing Sunday. Madalas ganyan, ano? Di ba napapansin nyo? Bless na bless ka. Pag Sunday, walang demonyo makakaharang sa akin pag uwi. Amen. Pero pagdating na ng Lunes, kamusta na? Martes, kaya pa. Miyerkules. Pero nice ng Diyos ito. Kapag daw ang bawat kahinaan o lumang ikaw ay hinayaan mo ito daw ay parang kadena. Okay? Na yung danger daw po na ito ay hindi lamang daw sa hindi ka makaalis dyan. Kung hindi, nagsisimula ka na ngayong maniwala na ang tanging version mo ay iyan na. Sino yung gano'n? Ikaw, kasalanan ako. Yung pang, eto na naman, nagbabago lang yung taon, pero okay, eto na naman ako. Hanggang sa napaniwala ka na ito ka talaga. Yung old you.
nakumbinsi ka na ngayon na ako ay mahina, hindi na ako magbabago, hanggang January 1, January 2, January 3 lang ako. Amen. O no, amen. Diba? Na hindi na ako lalago, di na ako asenso, hanggang dito na lang ako. Pero nais ko pong ipalala sa inyo na meron pang higit sa loob mo. Pakibulong mo nga sa iyong katabi, there's more inside you. Yung bulong na malakas, di ko narinig. There's more inside you na marami pang inilagay ang Diyos para sa iyo. Huwag mong hayaan na hanggang doon ka lang. Kasi, ano po, yung pagpapalain daw ng Diyos, kung sino man yung nananatili doon sa bagong ikaw. Inanoint daw ng Diyos yung version na tapat at masunuring ikaw. Hindi pinagpapala ng Diyos yung lumang ikaw. Nais ng Diyos na ibigay sa iyo yung kanyang espiritu. Amen? O ibinigay na. Kung tayo tumanggap sa Panginoon, ibinigay na sa iyo yung kanyang espiritu. Ibinigay na sa iyo yung kanyang salita. Ibinigay na sa iyo yung kanyang isa-isang anak. Ano pa yung hinihintay mo? Hintay mo pa ba yung 2027? Okay, ready na ako, Pastor! Kung pagod ka na sa paulit-ulit, yung paikot-ikot sa sitwasyon. Kung pagod ka nang ma-stuck sa iyong nararamdaman. Pagod ka na doon sa usaping paglago, puro usap na lang, pero yung reality, walang application, hindi mo nararanasan. Ito yung wake-up call. Amen. Huwag kang pumayag na bago dumating yung 2026, katabi mo pa rin yung OG. Gusto ng Lord na itigil na yung pakikipag-negotiate sa lumang version na pumitigil sa iyo. Amen. Hanggat nakikipag-negotiate ka dyan, nako, ito na naman, oy, friend, di ba? Hanggang ano lang tayo, isang linggo, Kunwari, mabait tayo. Pagkatapos, okay na naman tayo. No. Itigil na po natin. Patayin na po natin yung mga dahilan. Yung mga excuses. Subukan na po natin putulin yung mga old patterns. Diba lagi natin binabanggit, we are in the year where the breakthrough ay nararanasan ng iba. Papayag ka ba na sila lang yung nakakaranas? Amen. Pero yung mga nakakaranas ng tanungin nyo, nagbago sila ng pattern. Hindi na siya na nakikipag-negotiate doon sa old them. Kung hindi humahakbang sila doon sa version na iniisip ng Diyos bago pa sila isilang. Alam niyo, sabi nga, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Kailangan lang po natin itong lakaran. Amen. Ito daw po ay digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka sa paningin ng Diyos. Kaya everyday hindi niyo napapansin, nakikipag-war yung ating sarili na, ay, hanggang dito lang ako. Or, hindi, there is more. There is something more na nakalaan para sa akin. Hindi lang ako dito. At kung hindi ka lalaban, yung mahinang version mo'y mananalo by default. Grabe, no? At madalas ganun tayo. Ay, na, okay lang. Ganito na naman yun eh. Kaya nga po, it is a wake-up call for everyone, for each one of us. Na goodbye, old self. Amen. Makipaglaban po tayo. Tinawag ka ng Diyos para sa higit pa. Amen. Tinawag ka ng Diyos para sa higit pa. Amen. Kung iniisip mo itong 2025, naging maganda ang ginawa ng Diyos, sabihin mo, may higit pa. Amen. Kung may mga pagsubok na ginawa at napagtagumpayan mo sa tulong ng Panginoon, meron pang higit. At yung tagumpay na yon ay nagmumula sa Diyos. Amen. Sabi nga po, ikaw daw ay napili para magbigay ng tingin. Hindi niyo napapansin. Sa lahat ng area ng buhay natin,
gusto ng Diyos na maging representative tayo. Katulad nito, di ba napansin niyo yan? Kung papapatayin ko yung ilaw, wala po tayong makikita. Ang mundo ngayon ganito, ang dilim-dilim. Ang daming takot, ang daming alala. Ano sabi ng Bible? Let your light shine. Diba? Kasi sa pamagitan ni Jesus, siya yung source ng ating ilaw, ng ating liwanag. Magsimula tayo ngayong 2026 na pagliwanagin ang ilaw na kay Kristo. Amen. Hindi po sarili nating ilaw. Limitado po ang ilaw natin, parang alipaptap. Pero kung tayo'y nakasandig kay Jesus, ito po yung panahon na kung saan magliliwanag ka, kapatid. Yung old you, hindi ito makikita, kundi yung old new na ikaw ang nais ng Panginoon. Yung old version, huwag mo daw hayaan na manatili yung old version mo na mamatay ka na hindi mo nagagamit yung potential mo. Ang dami-dami mong potential na ibinigay ng Diyos. Oras na daw para pilitin natin ang ating sarili na lagpasan yung mahina, yung lumang version mo at in-equip ka na ng Diyos para bumangon at magtagumpay. Ulitin ko, in-equip ka na ng Lord para bumangon at magtagumpay. Pinapalakpakan yan. Pansinin nyo ha, hanggang ngayon yung iba sa atin, hindi pa rin natatanggap yung bagay na yan. Na meron ka na kakayanan na ibinigay ng Diyos. Okay, ulitin ko, meron kang kakayanan na ibinigay na ng Diyos para magtagumpay sa mundong ito. Sabi niya, hindi niya hayaan yung kanyang mga anak. Alam niyo, nalulungkot ang Diyos every time na bumabagsak po tayo. Nalulungkot ang Diyos kapag yung full potential po natin hindi nagagamit. Parang ito, 2026 na. Ilang oras na lang. Meron pa. Iyak na natin. Diba yung parang, huwag nating sayangin yung pagkakataon para hindi lang maubos yung oras natin, kundi magamit yung kung ano yung binigay sa atin. Ang sabi nga po, ang isa daw sa pinakapangalan yung takot, di ba? Takot na mapahiya, takot na mag-fail, pero hindi daw pala yun. Ang pinakamapanganib, ano daw po? Ang pagkawalang kilos o stagnant. Nananatili kang nakatigil. Nananatiling parehong version ng iyong sarili taon-taon. Habang nagpapatuloy daw ang buhay. Yung old self. Magtatapos ang 2025, eto ka na naman. Walang nagbago. Pero hindi ka dyan nakadesign. Amen. Kailangan maunawaan po natin ito. Understanding the cost of staying the same. Sasabihin po natin, maaaring hindi mo napapansin, pero ang pagiging stagnant ay isang tahimik na pagkasira. Ang laking distraction pala ang nagagawa nito sa atin. Hindi ito sumisigaw. Hindi rin ito nagsasabi. Tahimik lang daw po ito na pinipilit paniwalaan na bukas may mas magandang araw para sa pagbabago. Di ba nadaya na rin tayo ng ganun? Ipagpabukas mo na lang yan. O hayaan mo bukas, meron pang mas maganda. Magpahinga ka lang dyan. Huwag ka na lang munang kumilos. Huwag mo naman manalangin. Hintayin mo na lang yung bukas na dumating. Kaya 2026 na, ayun pa rin. 2027 na, ayun pa rin. Bakit? Kasi nga, hinayaan ng sarili na maalipin ng pagiging stagnant. Habang daw hinihintay mo yung perfectong oras, yung buhay lumilipas. Amen. Na uy, 2020, ang bilis! 2025 na pala. O 2026 na pala. Parang kahapon lang, 2025. Eto ngayon, nagsasalita ako sa inyo, 2026 na. Mamaya. Alam niyo, next year, parang sasabihin na naman natin, ang bilis. Alam niyo po ito, yung likod po na yan, ay nagsimula tayong
hukay. At ito po yung napaka-challenging. Sabi nila, bawal daw yung buhos na maputol. Ito pala. Alam niyo po, ito lang po kaming tao na siya nagtrabaho diyan. Binuhusan po namin, gumamit po kami ng 84 na semento. Sa loob ng alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ito po yung patunay. Hindi po ako makapalakpak kanina. Meron po akong kalas na pumutok. Kasi nga yung mga tao, imagine nyo yun, 7 tao, isa nagpapala, isa nagbubuhat, kabila, hindi po kaya. Pero salamat sa lakas ng Diyos. Kaya pa. Amen. Pwede sabihin natin, ay, bukas na lang. Amen. Kaya nga sinasabi ko kay Brother Al, ituloy natin ito. Kahit puro volunteer, kahit yung volunteer, every Monday lang, okay lang. At meron tayong tatawagin mga manggagawa. Bakit? Kasi ito yung special na araw na masasabi natin, yes, mahirap, hindi madali, hindi komportable. Para po akong lagari, balik dito, balik doon, kausap dito. Buti ho, nandiyan si Brother Al. Hindi po ako namumblema patungkol sa mga materyales. Kung hindi, pupunta pa ako sa mga hardware para kausapin yung magkano to, saan ako bibili. Napakalaking ginawa ng kapatid po natin, talagang dinala ng Lord siya para sa atin. At yung mga tatay, palakpakan nga din mo natin ng Panginoon. Sa mga tatay, sa mga kabataan, sa mga nanay na mga nagluluto, ayan, nagsaserve sa amin. Salamat po sa Panginoon. Alam po natin na yung mga kinikita po natin hindi sapat, pero alam po natin there's something more. Amen. Na pwedeng gawin ng Diyos. Pwede tayong makibahagi sa mga ginagawa niya. Sa mga panalangin po na bawat isa, marami pong salamat. Masasabi ko pong isang tagumpay na masasabi natin na ito ay hindi naganap. Hindi po ito trabaho ng isang tao lamang. Unang-una, trabaho po ito ng Diyos. Amen. Pangalawa, dahil sa pakikiisa nyo, isang araw, hindi po matatapos ang 2026. Dito po tayo magsa-celebrate. Amen. Tingnan nyo yung parking natin, ang lalaki. Wala na hong tatawag sa atin, Brad, baka po pwede pakiusog yung sasakyan. Wala na po. At yan, meron po tayong mga malililim na lugar para sa ating mga Sunday school. At hopefully, darating yung panahon, sa likod po niyan, pwede po tayo magkaroon ng bautismuhan. Imagine nyo yun, hindi na tayo aarkila, na every time na meron tayong bautismuhan, o may babautismuhan, meron na hong nakahanda dyan. Papalakihin po ito ng Panginoon. Magkakaroon pa rin po dito ng second floor. Bali, ayun po, nakikita niyo po yan. Yan po yung last decision po namin. Mula po sa 14 meters by 12, naging 14 meters by 16 meters. Hindi ho pumayag ang Lord. Sabi ng Lord, more pa. There are some more pang darating at ibibigay ang Panginoon. Naging 14 by 19 meters po yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At pagkatapos po nito, hindi ko rin muna tatapos. Magkakaroon tayo dito ng second floor at rooftop. Para sa welcome, sa office, darating po yung panahon na yan. Kasi marami pang ibibigay na kaluluwa ang Diyos. Hindi tayo magkakasya dito. Kung ngayon, na parami ho tayo ng parami, higit pa doon ang gagawin ng Diyos. Boom! Magsimula ngayon, yung old version ng tayo, ibibigay natin sa Diyos. Amen. Bakit? Kasi nga po ito yung silent killer na pinipili tayong paniwalaan na bukas, huwag ka munang kumilos, maging stagnant ka muna, hintayin mo na lang ang bukas. Ang comfort daw po, ay pinapatay niya yung determination. Diba? Kapag komportable ka na, wala ka ng determination na ipagpatuloy, okay na tayo, madami na tayo, okay na yung pamilya natin, nag-aral na yung mga bata, okay na ang negosyo. Masisira ang determination. Pinapatay din dito yung passion. Na dati, in love ka sa Lord. Hindi ka papayag na sa umaga, hindi mag-devotion, pero dahil komportable ka na, maganda na ang iyong buhay. Dati kapag
bayarin na, di ba? Hindi ka na mapakali. Luhod ka kaagad. Pero dahil komportable ka na, ano nangyayari? Nagbibilang ka na. Diba? Unti-unti daw nitong tinataboy ang iyong kakayanan na magpakatatag. Pag komportable ka na, unti-unti na nitong tinataboy yung kakayanan mo ma-stretch. Na dati, sige! Ipapapray natin yan! Hindi, ngayon, okay na. Meron naman tayong ATM. Dati, kapag nilagnat, sige, ipapapray natin yan. Hindi, meron naman tayong insurance. Komportable na. Basahin nga po natin yung Kawikaan. Sabi po sa Kawikaan chapter 6 verse 9 to 11, hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Konting tulog, bahagyang idlik, sadling pamamahinga, at paghalukit-hit. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. So, ito pong scripture nito ay hindi lang daw po nagsasabi tungkol sa katamaran. Huwag mong tingnan ng iyong katabi. Ito daw po ay tungkol sa pagkaalantala. Or sa English, ano yun? Pagkaalantala, delayed. Katulad niyo yung delayed. Naalantala. Ito daw po ay tungkol kung ano ang mangyayari kapag pinayagan mo ang konting pamamahinga, yung konting pamamahinga, okay? Konting paghihintay, konting pag-aantala, para makapasok. At bigla na lang, nasisimulang bumagsak ang buhay. So, hindi dahil inatake ka ng diablo Kung hindi, dahil tumanggi kang kumilos. Salamat sa Diyos na andito kayo. Amen. Yung, alam ko na kikinitan nyo na yan Lalo na yung iba na may pamilya, sasabihin natin, uy, it's a New Year, celebration to ng family. Yung iba nasa isip na sa labas niya. Pero, nagwagi kayo doon. Diba? Hindi nyo kailangan isipin na next year na lang, kapag meron ng bubong, kapag meron ng aircon, doon na lang kami pupunta. Amen. Diba? Hindi nyo na kailangan pang alantala. Hindi ka na tumambing, hindi kumilos. Amen. Dahil ayaw mo maging stagnant. Yung pagiging stagnant din daw po ay nakaka-apekto sa relasyon. Hindi lamang sa iyo, kundi maging sa pag-unlad daw ng pagmamahal, pamumuno, impluensya. Kapag ikaw ay tumigil, itong mga taong nasa paligid mo ay tumitigil. Ito daw po hindi lang pumipigil sa iyo, kundi umaapekto sa mga taong konektado sa iyo. At meron pa daw spiritual na kahalagahan. Na kapag binaliwala mo yung paggagabay ng banal na espiritu na lumago, manalangin ng higit, magbago, sumunod, nagsisimula daw po yung nawawalan ka na ng pagkaranas sa Panginoon. Para ba yung apoy, nagiging usok na lang. Na maaari ka rin umawit, kumanta, magbanggit ng mga verses, pero sa iyong kalooban, walang pagkilos. Ang pagkilos daw po ay buhay. Movement is life. Tingnan mo nga yung katabi. May buhay po ba? Yung Dead Sea, kaya ho tinawag na Dead Sea dahil hindi siya umaakos. Kaya patay. May mga taong ganyan. Buhay, pero parang patay. At ito yung nakakatakot. Dahil mayroong mga panahon na hinahayaan lang nilang dumaan yung mga araw na nasasayang lamang. Kaya po yung mga depression, yung mga sobrang stress, di ba? Yung iba, naka-freeze lang. Pero hindi ka nakadesenyo para dyan. Amen.
Hindi ka nilikha ng Diyos para lamang manatili sa iyong kinalalagyan. Dahil nakita na ng Diyos yung version na nakabalot sa kanyang biyaya, puno ng kapangyarihan, at nakaayon sa kanyang layunin. Ikaw yung bagong iyon. Amen. Yung version na yun, huwag kang papayag ngayon na hindi ito tunay na mag-grasp. Na itong gabi na ito, huwag mong hayaan na, Lord, gusto ko makita ngayon yung version na gusto mong mangyari sa buhay ko. Wala pong yung iniwan doon kila Cephas. Diba? Yung si Cephas ay tawagin ng Diyos, ikaw Cephas, gagawin kitang Pedro. Ang Cephas, hey, pabago-bago ng isip. Pero hindi pa siya na dumaan sa process. Pero sabi ni Jesus, ikaw, magiging rock ka. Si Abram, baog, walang anak. Pero sinabi niya, tatawagin kitang Abraham, Father of all nations. Lord, bakit? Wala nga akong anak, paug ako, matandaan na asawa ko. Pero nakikita ng Diyos niya yung future niya. Amen. Na hanggat hindi mo sinosurrender, hanggat hindi mo iiwan yung old you, mananatili yan. Nasasayang. Amen. Lilipas na naman yung araw. Lilipas na naman yung taon. Kung hindi ka papayag na iwan si old you, sayang yung inilaan ng Diyos sa iyo. Ang sabi nga po sa Romans 8:1, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells. Grabe, no? Ibig sabihin, yung espiritu na kung saan, ito daw yung nagbumangon, nagpalaya kay Jesus mula sa grave, sa mga patay, ay siyang nananahan kanino? Sa akin lang po ba? Sa mga leaders lang po ba? Sa mga active members lang po ba? Sa mga active na anak ng Diyos lang po ba? No! Ito'y sayo. Sa bawat isa po sa atin. Ibig sabihin daw po, yung parehong espiritu na bumuhay kay Kristo ay the same spirit na nasa sayo. Kaya ibig sabihin, kapag sinabi mong, ay, nagdududa ka, ayaw mong payagan na lumaban at maghari ang Panginoon sa iyo. Ang sabi daw doon, iniinsulto mo yung Espiritu ng Diyos na para bang walang magagawa sa buhay mo. Sabi mo, hindi na ako yun. Amen. Hindi na ako papayag na masayang lamang yung banal na Espiritu na nasa sa akin. Gusto ko ngayon mag-manifest yung kapangyarihan ng Diyos araw-araw sa buhay ko. Inilagay na ito ng Diyos sa atin. Amen. Upang gisingin yung version na bagong ikaw, na siyang sumasalamin, nagre-reflect sa Kanya. Hindi daw po yung takot, hindi daw po yung nakaraan. Naniniwala po ako, ang dami nating pangit na karanasan. Tama? Yung lumang tayo. Yung divorce, mainitan ng ulo, magagalit kayo. Pero hindi ikaw lang. Nando ka doon sa process na kung saan inilagay ng Diyos para matutunan mo paano magmahal, paano mag-reflect, hindi ikaw, kundi si Jesus sa buhay mo. Pero ang gusto ng Diyos, God's plan demands progress. Kaya nga po itong taon na ito, tinitingnan po natin na this is the year of progress. Sabihin nga po natin, year of progress. Na isa rin sa progress ay yung breakthrough. Amen. Na meron po tayong breakthrough na nagaganap. At yung progress, katulad nga po na God is a God of progress. Imagine niyo to, iniisip ko nga, nung nag-create ang Lord, hindi na lang po niya sinabi, sige, earth, magkaroon na ng lahat ng kailangan ng tao. Napasin niyo yan? Bakit kailangan pa isa-isahin? Alisin yung tubig at yung lupa, magkaroon ng lupa, magkaroon ng dagat, magkaroon ng ulat, kami tubig sa taas. Napasin niyo yun? Kung paano yung progress, nagaganap.
Hindi na lang, Lord, kapag kumilala ko sa iyo, tama na yun. Ako'y bagong nilalang na. Wala na yung old nature ko. Nanghirap lumaban sa mundong ito. Amen. Pero ano sabi ng Lord? Pinabago kita. Araw. 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 God is changing us from glory to glory to glory. Amen. Ibig sabihin, meron pa rin palang progress. Meron pa rin, hindi porke, yes, this is the new me. Pero gusto pa rin ng Lord, mag-progress na. Amen. Magkakaroon ng bagong ako sa year 2026. Magkakaroon pa ng bagong ako. Hindi pa ito. Meron pa more. Di ba? Meron pang higit na ako na gustong maganap sa buhay ko ang Panginoon. Sabi nga, He never calls you to stay the same. Huwag kang pumayag din. Amen. Ito yung dapat nating unawain. Na yung paglakad na kasama ang Diyos, kasing katulad ng pagbabago araw-araw. Na hindi nananatiling pareho yung kalalagayan noon hanggang ngayon. Ilang taon na tayo nakakilala sa Panginoon. Kamusta yung paglilingkod natin? Maalab pa ba? Kaya nga po yung tema natin, ano po? Nag-aalab, nag-aapoy, hindi lang alab no? Nag-aapoy at naglalagablab. O paano yung sanabi doon, yung 7 times na pinainit yung furnace? May volume. Hindi yung nakakilala ka sa Panginoon, alab na alab ka pagkatapos. Number 10, no? Pagkatapos ngayon, number 1 na lang. O usok na lang. Hindi po ganon. Gusto ng Diyos, lalong nag-iinit. Amen. Kapag may problema, lalo dapat mag-init. Amen. Kapag may challenge, lalo dapat lumapit sa Diyos. Kapag nagkasala, lalo pa rin dapat lumapit sa Diyos. Kasi walang iba magpapatawad sa iyo, kundi ang Panginoon. Amen. Huwag kang magtago. Nais ng Diyos sa buhay po natin na makita po natin na nais ng Diyos yung progress. Ang sabi nga po, growth isn't optional, it's a command. Hindi po optional yung paglago. It is a command. Nais ng Diyos sa bawat isa sa atin lumago. Pagkaroon ng progress. Sa buhay natin, huwag mong hayaan na 10 taong ka ng ganyan ka pa rin. Okay? Magtatapos ng 2025, eto pa rin. The same struggle pa rin. Dapat iba na. Dapat napagtagumpayan mo na yung lumang struggle. Amen. Dapat, kung paano yung value ng piso bumababa. Dapat yung, imagine ito sa Matthew 25:14-30, ito yung story nung talent, right? Ang lagi na natin itong naririnig about the Lord who entrusts talents. 1, 5, 1, 2, 1, 1. Diba? Yung 2, ginamit ka agad, nag-multiply, nag-progress, lumago. Sino yung gusto ng ganon? Ang sabi doon, dali-dali. Hindi siya naging stagnant. Pero yung panghuli, ang sabi niya, tinago. Actually, hindi naman ito nawala Diba? Hindi naman nawala. Pero nasabi ng Panginoon, ikaw, tamad at masamang alipin. Dahil hindi nag-progress. Kamusta yung binigay sa atin? Baka nawala. O naandyan pa rin. Hindi lang ginamit. Hindi naman nasira. Pero hindi nagamit. Nais ng Diyos, lumago yung bawat talento. Nais ng Diyos na lumago yung mga skill, wisdom na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito, nakita niyo yung progress. Actually, kung tinitingnan niyo po yung development ng church po natin, ganun po dati kataas yan. Pinapatag po natin. Or, pinatag nga po, and then ngayon, ito po. Kaya, ang ganda unti-unting pinapakita sa atin ng Lord yung progress ng gawain ito. And I do believe the same thing na gustong mangyari ng Diyos sa bawat buhay natin.
hindi tayo mananatiling stagnant ngayong 2026. Amen. Magkakaroon ng breakthrough sa buhay natin. Amen. Magkakaroon ng breakthrough sa bawat area ng buhay natin. Kung hayaan po natin na yung new version na inilagay ng Diyos, na plano ng Diyos sa iyo ay mag-manifest. Tumayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Kanya. Hallelujah. Sa oras po nito, patuloy namin isinusuko ang aming mga pangarap, ang aming mga buhay, ang aming lakas, ang aming mga plano, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung patuloy kaming nakikipaglaban sa kagustuhan namin, Panginoon. Hayaan mo nga po sa oras na ito, ipakita mo nga po yung new version. Yung version na nais mong mangyari, maganap sa bawat isang naririto. Mapakabataan, nanay, tatay, Panginoon, alam ko po na excited ka na magtagumpay ang bawat isa. Maganap yung kalooban mo po sa kanilang mga buhay, na hindi mananatili katulad ng 2025 yung buhay nila sa 2026. Because merong pakikipaglaban, may pagtatagumpay, Panginoon, merong magaganda at pangit, pero naniniwala ako may pagkatuto, Panginoon, at paglago sa bawat pagkakataon. Lord, tanggalin mo nga po yung pagiging komportable namin. Simula ngayon, Panginoon, tulungan mo kaming may stretch. Lord, tulungan mo kami na magtiwala sa iyo, Panginoon. Na sa tuwing nagre-rely na kami sa mga pagpapala, sa kaayusan, Panginoon, Lord, lumapit kaming muli sa iyo. Tanungin ang iyong kalooban. Ano pa yung nais mong pagawa sa amin? Lalo ngayon, Panginoon, alam ko po maraming misyon, marami kong nais ipagawa sa bawat isa, Panginoon, na naririto. At marami pang kaluluwa ang hindi nakakakilala sa iyo. Maging yung mga malam sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, patuloy mong ilagay sa puso namin ang puso mo. Ang iyong tibok, Panginoon. Ang iyong heartbeat, Lord God, patuloy naming madama, O Diyos. Huwag mong hayaan na maging komportable na lang kami, na kami iyong pinagpala, na kami iyong pinalalago, na kami iyong pinararami, Panginoon. Lord, patuloy na hiniling po namin yung version na gusto mo pa pong mangyari sa 2026, Panginoon, ay magampanan po namin. Lord, marami pong salamat. Ginikising mo kami. Marami pong salamat. Ngayon pa lamang pinaaalalahanan mo kami na huwag kaming maging stagnant, Panginoon. Huwag kaming tumingin lamang doon sa tagumpay nung nakaraan. Kundi, Lord, marami pang tagumpay at marami ka pang gagawin, Panginoon, sa bawat isa. Lord, I entrust to you, Lord God, ang bawat isang naririto. Maging mga kapatid namin hindi nakapunta, patuloy namin na dinadalangin yung paglago, O Diyos, yung progress ng kanilang pananampalataya. Dahil lahat ng bagay, Panginoon, ay nagsisimula sa iyo, Panginoon, hindi sa amin. Lord, lahat ng bagay ay nagsisimula sa iyo, Panginoon. At nais po namin patuloy na dumepende sa nais mo at hindi sa nais namin. Lord, maraming po salamat. Alam ko po na magtatagumpay ang bawat isa. Alam ko po sa oras na ito, amin ang pinapatay, itinitiwala, pinapako sa krus ang lumang ako. Ang lumang masuwaying, makasarili, tamad, stagnant. Lord, hindi na namin pagkakapabukas pa. Kundi susunod kami ayon sa iyong pasyon, ayon sa iyong kalooban. Lord, marami pong salamat sa bawat isang naririto. Marami pong salamat sa iyong pangungusap. Nais ka namin papupurihan. Nais ka namin patuloy na dadakilain ngayong gabi. Tanggapin mo po ang aming pagsamo. Tanggapin mo po ang aming pagsaselebrate, Panginoon. At sa iyo lamang ang aming papuri, kalwalatian at kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papuri sa Diyos. Praise. Ayan. Pinagpala ba ang bawat isa? Na-bless ba ang bawat isa? Ito yung prayer ko personally sa buong church. Yung James 4:8.
to draw near to God and He will draw near to you. You know, ang Lord gentleman yan. He will not draw near first to you. Hahayaan niya at aantayin niya ang bawat isa to draw near to Him. Meaning intentional, yung kung last year, kung nitong 2025, is nakakabasa ka lang ng salita ng Diyos tuwing linggo. Ngayon, everyday na. Be intentional in reading the Word of the Lord, the Bible everyday. Kung dati-dati nagpe-pray ka lang tuwing linggo, ngayon intentional ka na nagpe-pray araw-araw. Kung dati hindi ka nagpa-fasting, ngayon intentional ka nang nagpa-fasting. Papatotoo ko lang no, nag-pray kami, nag-prayer and fasting kaming buong worship team. Nagpaalam na si Jackie. Ipapatotoo ko na Jackie na hindi na siya makakatugtog dahil namamaga ang paa niya. Hindi na siya makakatugtog ngayon. Siya lang ang nag-aral ng gitara. So, nagpaalam na siya na iba na ang magigitara si Carla lang. Pero tignan nyo naman ngayon. Dahil sa panalangin ng Lord, tignan nyo siya ngayon nakatayo at tumutugtog ngayon. Diba? Ganon katindi. Ganon ang gusto ng Lord to draw near to Him. And He will draw near to you. You have to be intentional mga kapatid. Yung dati kung nagpupuri tayo, ganyan-ganyan lang. This time, maging intentional ka na, sumayaw ka na, magpuri ka na, buksan mo na yung bibig mo, sumayaw ka na. Katulad ng kung paano nagpupuri si David. Si David, kinahiya pa siya ng asawa niya dahil he's dancing with all his might dahil nagpupuri siya sa Panginoon. Amen? So, imana natin yung lahat, mga kabataan, lapit kayo dito. Ito yung worship explosion, ibig sabihin dapat yung papuri natin. Nakasal magpuri ngayon dahil andyan yung langit, nakikita tayo, lumapit ang bawat isa. Mga kabataan, inanyayahan ko, kakantayin natin ang all-time favorite, bagong-bago. Tara, lapit po kayo. Let's sing with all our might. Let's dance with